Grabe yung ating panahon ngayon, ano? Halos 4 na araw na umuulan at makulimlim ang ating panahon. Di ba, sabi ko sa inyo nung nakaraan, nagrereklamo tayo, medyo umiinit na yung nararamdaman natin dito sa Canada, no? Kaya nga tumitingin tayo ng mga aircon. Nako, ngayon naman, lumamig ang panahon. Karamihan sa mga bahay dito sa Canada, sa Alberta, ay nagbukas po muli ng mga heater. Di ba, naipakita ko naman sa inyo nung nakaraang vlog natin, ano? Na nagbukas ng heater. Pero tayo, hindi tayo nagbukas ng heater kasi kaya naman natin yung lamig Alam nyo naman, kaya hindi pa tayo nagbubukas ng heater, medyo yung balat ko po ay may pagka-balat kalabaw. Yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. By the way, magandang araw, magandang gabi po kung nasaan kayong araw na to. Nandito po ulit ako sa Costco. Titingin po ako ng mga aircon dito kasi nabasa ko yung mga comment ninyo noong nakaraan about doon sa dapat daw sukatin ko muna yung espasyo nung salas namin para makabili ako ng tamang BTU na ubra na lumamig yung salas namin. So dami ko natutunan sa mga comments niyo. Thank you very much. Saka yung meaning pala ng BTU, abay British pa yung B pala. British, ano ba yung T? Tsaka U? Natatandaan ko lang yung B, no? British yan. Basta yon, yung mga kainis. Maraming salamat, no? Ay, maraming may nag-comment yan, Basahin ko kung ano, kung ibig sabihin ng BTU. Sandali lang, Sabi ni, ni DGL, yan, ang BTU daw, ang ibig sabihin nun ay British Thermal Unit. Yun, dapat daw susukatin ko pa, meron pang mga nag-comment, dapat daw sukatin ko yung length at width nung salas namin. Tapos ang bibiling kong BTU, dapat daw nasa 12,000 to 4,000 BTU ang bagay doon sa salas natin. Abay, sabi ko, sige, titingin na muna ako sa Costco kasi may mga nag-comment pa rin, ibang mga nag-comment, maraming salamat po. Tingin daw ako dito ng aircon sa Costco, Danby, yung mga tatak, no? At may mga iba pang tatak, kaya nga nandito po ako para tingnan ko po yung mga sinasabi ninyo sa mga comment section. Thank you very much, maraming salamat po. Tapos merong nag-comment, mga kainags, Abay, ay teka muna. Naku, napakagwapo ko sa bago nating DJI Action 6, mga kainags. May mga nag-comment din. Ang dami nag-comment. Ang ganda raw, no? Ang ganda raw ng ating action camera ngayon. Talagang labas na labas ang kulay, yung ganda, yung quality ng graphics at ng color ng ating picture. Sa sobrang ganda raw ng Action 6 natin, abay, may nag-comment. Maraming salamat, no? Talaga daw yung mga pinakatatago-tago kong butas sa mukha ko kitang-kita raw dahil sa bago nating napakagandang Action 6, mga kainags, Ayan, ang bihira, pati butas ng mukha ko napansin nyo na sa ganda ng Action 6 natin, ng DJI, ang bihira, tsaka very komportable gamitin, mga kainags, Napakaliit lang nitong Action 6 natin, Kita nyo naman, kahit na makulimlim ang ating kapaligiran ngayon, di ba? Kitang-kita nyo naman kung gaano kaganda, kung gaano kamistiso ang mukha ni Inags, no? Yeah. Sensya na kayo, mga kainags, Pinapasaya ko lang araw natin kahit na malungkot ang ating panahon at saka mahangin, sobrang lakas ng hangin. Mabuti na lang, hindi ganun kalamig, mga kainags, Hindi ganun kalamig, kaya okay na okay lang. Pero magtatakip muna ako ng sombrero sa ulo kasi baka pasukan ng hangin, mahirap na. Oops! Spurs yan, mga kainags, Matagal na itong sombrero ko na to Binili ko to siguro mga bago mag-retire si Tim Duncan, bago mag-retire sila Manu Ginobili, sila Parker, di ba? Matagal na sa akin to. Tapos nung nag-retire na sila, nag-ship ako sa Lakers kay LeBron James. Yan, di ba? Tapos si Luka Doncic napunta roon. Kaya lang natalo sila ngayon yung Lakers, pumasok ang Spurs. Spurs ako. So doon sa mga pasensya na kayo doon sa mga New York Knicks na mga fans, pasensya na kayo Spurs ako Titingin lang tayo dito. Kunin ko muna yung aking card. Eto, mga kainags, meron ako nakita kaagad dito. Ito yung Danby yung tatak niya. Ito yung mga sinabi nung mga nag-comment sa comment section natin, itong brand na to. Tapos ito, ang sukat niya, pwede siya sa 550 square feet nung lugar, siguro sala. Tapos ayan, yung BTU niya, 14,000 BTU. Baka ito yung hinahanap natin, Magkano bang presyo nito? Ito siya, Ayan,
Dual hose design, hindi ko pa alam yan na mga kainags, ano. Wide air vent, inverter compressor, powerful 3-speed fan. Diba mga kainags, ano, mukhang ito nga yun, ano. 14,000 feet. So ito, yan, no. Magkano kayo? May kumuha na dalawa, oh. Nabawasan na. Magkano kaya ito? Magkano yan? Sana abot presyo, no. Kayang-kaya natin, ano. Ito, no. Nasa 500 siya. Ito siya, 500 Canadian dollars, no? Portable AC. Tingnan natin. Ito siya, ito yata yun, eh, oh. Ito nga mga kainis, so Danby, yan, oh. O, diba? Ito na yung re-request nyo. Ito na yung kino-comment nyo sa comment section. Danby. Ganito pala kalaki. Malaki to, mga kainags, ano? Mukhang maganda to. Ito yung, ano niya, ano? Mukhang maganda to, malaki to. BTU. Hanap pa tayo ng iba rito. Meron pa rito. Ito, ano to? Mas malaki. 200, ano to? Ilan ang BTU nito? Ito ay 8,500 BTU lang. Ano lang to mga kainas, ano? Ito yung mga pang kwarto-kwarto lang. Yung mga maliliit na kwarto. Yan yun. Ito siya, oh. Ganito lang siya kaliit. Ano? Maliit siya. Yung sa panganay natin, medyo malaki lang ng konti rito, eh. Pero pwede ko rin tingnan kung ilan yung BTU nung aircon, yung portable aircon ng panganay na prinsesita ko. Kasi hindi ko pa na-check yun. Kasi nga sabi ko sa inyo nung una, hindi ko alam yung mga BTU na yan, ano. Ngayon alam ko na dahil sa mga comment nyo. Pero ito napakalaki mga kainags. Napakalaki nito. Baka ito na yung tamang-tama dun sa salas natin. Tapos merong nag-comment. Maraming salamat sa nag-comment. No? Nagkaroon ako ng ideas na pwede ko raw buksan yung portable aircon. Tapos kung gusto ko pa raw ng yung talagang mag-spread yung lamig, maglagay daw ako ng electric fan para daw mabilis mag-spread yung lamig mula sa aircon. O, diba? Kaya lang medyo, syempre, magastos sa kuryente yun, diba? Kasi nakabukas yung aircon, portable, nakabukas din yung electric fan. Pero okay lang naman kasi ilang linggo lang naman na sobrang init sa Canada, diba? Siguro mga 2 months lang naman, pinakamatagal na yun. Kaya hindi siguro advisable sa akin yung magpakabit ng ano yun, yung inverter ba yun? Inverter, yung sinasabi nyo. Kasi sabi ko, ilang buwan lang, no? Mas madalas, mas marami yung buwan na mas malamig talaga dito sa Canada. Kaya nakikita kong solusyon, eto, ganito, bili tayo niyan pag may budget na. Tapos, electric fan, mga kainags, ano? Okay yun. Ayan, no? Kasi ano yan, nakikita ko sa mga rin, sa ibang lugar, pag pumupunta ako sa mga kapitbahay ko minsan, bukas yung aircon, yung ganito, portable, tapos may electric fan. Napakalamig din, grabe. Ang ganda, ang sarap. Kaya sabi ko, mukhang okay yun. Susubukan ko muna yan mga kainis. Pag effective, gagamitin ko muna yung aircon ng ating panganay na prinsesita. Tapos electric fan. Pag effective, ayos. Tapos meron po palang nag-comment, hindi raw naka-centralize yung aircon namin doon sa bahay. Yung sirang aircon, ano po yun? Centralize po yun. Kasi lahat ng butas ng bahay natin, mga exhaust, lumalabas po yung hangin doon. Parang yung sa heater natin, doon din lumalabas yung mga malalamig na hangin mula sa aircon. Kaya lang, sira na talaga yung aircon luma namin. Meron ding nag-comment, buksan ko daw yung frigidaire namin. Tapos tapatan ko daw ng electric fan. Malamig din daw yun. Ang bihira naman, mas malaking babayaran ko sa kuryente nun, ha. Ay, maraming salamat sa comment talaga, no? Tapos meron din nag-comment na baka daw yung capacitor ng aircon luma namin, yun lang daw yung sira or micro or fuse, parang mga ganun, palitan ko lang daw yun, gagana na. Pero sa tingin ko po, hindi. Ewan ko lang kung kasi wala naman ako alam sa ganyan, no? Pero maraming salamat. Pero siguro maganda, magtanong ako doon sa mga nakakaalam, magtanong ako kung yung mag-check doon sa lumang aircon namin, kung pwedeng mapalitan ng kung anong pyesa. Tingnan natin. Meron din nagsabi, sabi, maglagay daw ako ng yelo sa batya, tapos tapatan ko ng electric fan, okay na raw yun. Ay, thank you sa mga comments ninyo. Maraming salamat sa mga ideas. Dami ko talaga natututunan sa inyo. Maghanap na tayo rito ng pwede nating makita lang. Wala tayong bibilin, tingin-tingin lang. Actually, ang tinignan lang naman natin dito yung aircon nga.
At interesado kasi, very interesting mga kainex yung mga comments ninyo yun. Thank you. Labas na tayo. Tapos meron nga palang nag-comment din mga kainags, ano? Maraming salamat sa nag-comment. Napansin niya raw marunong daw akong tumanggap ng mga constructive criticism. Criticism. At marunong din daw akong tumanggap ng mga bashing. Yan, ako, maraming salamat. Sobrang na-appreciate daw nila. Alam niyo po, ano po tayo, no? Tayo po yung taong marunong tumanggap sa mga ganyan. Siyempre, ilang beses ko na sinasabi sa inyo sa mga previous vlogs natin na talagang yung bashing po ay talagang kasama po yan sa mga vlogger. Hindi pwedeng hindi mawala yan. Kumbaga yung mga bashing na yan ay talagang isa yan sa mga nagpapaganda sa YouTube channel natin. Di ba? Kaya maraming salamat po. Thank you very much. At yung pagkakaroon ng maraming basher sa YouTube channel mo ay isang senyales siya na isa ka ng ganap na vlogger, isa ka ng ganap na content creator, isa ka ng ganap na influencer. Yan, yung maraming nagagalit sa'yo. Diba? Maraming nabubuisit sa'yo. So maraming salamat po. Hindi po ako nagagalit at hindi rin po ako na nag-aalangan or na nasasaktan sa mga sinasabi ninyo, no? Kasi sabi ko na nga naman po sa inyo, alam ko na yan, pinaghandaan ko na yan at talagang normal yan sa mga vlogger. Kung ayaw kong mag-receive ng mga constructive criticism, ng mga bashing, wag na lang ako mag-vlogs. O, di ba? Pero kahit naman hindi tayo mag-vlog, mga kainags, no? Meron pa rin tayong matatanggap na criticism or, di ba, kung ano-ano pa, bashing sa mga nakapaligid sa atin. Normal na yan. Normal na yan. Talagang kailangan tanggapin natin. So maraming salamat sa mga comments, no? Thank you very much. Teka muna, sabay susi ko. Andito pala. Baba ulit tayo ng sasakyan. Gusto ko muna maglakad-lakad. At praktisin ko muna yung paa ko. Kasi mukhang tama kayo, mga kainags, ano? Mukhang tama kayo dun sa comment ninyo sa akin. Kasi, di ba, naalala nyo, kumain tayo ng pizza. Maraming cheese yung pizza. O nga pala, bawal sa akin yung keso, no? Yung mga cheese, yung mozzarella. Kasi nga keso, bawal daw yan sa may mga matataas ng uric acid. Abay, ang dami kong nakain, mga kainis. Nakita nyo naman, halos maubos ko yung isang kainan lang. Yung mga slices ng pizza, no? Ang bihira. Abay, kahapon, parang bigla ako nakaramdam ng konti lang naman, konting pananakit. Hindi siya masakit, no? Yung heel ng aking paa, parang sa kanan, dito sa kanan, ayan, sa kanan. Kaya ako napapansin nyo, medyo paika-ika na naman ako, no? Pero alam nyo, mga kainags, ano? Base sa aking kaalaman, yung pagkain naman daw ng keso, hindi naman daw mataas ang purine yan, ano? Anong araw yan low purine, which is safe para sa mga uric acid. At saka yung pag-inom ng kape, kasi hanggang ngayon marami pa rin mga nagko-comment na yung kape daw ay cause ng pagtaas ng aking uric acid at ng pagkakaroon ng gout. Hindi naman po kasi ganun yung mga nabasa ko. Ayon sa aking pananaliksik, hindi daw po ganun. Nananaliksik na talaga ako ngayon, ano? Ano raw po yan? Safe, yung kape, safe daw po yan. Wag lang siyempreng sobra. Pati yung mga keso, yung mga cheese, ano raw po yan? Advice din daw po yan kasi yan daw po ay mababa ang purine. Low purine na paulit-ulit ko nang sinasabi na safe para sa pagtaas ng ating uric acid. Yan, pwede kayong mag-comment, mga kainis, especially dun sa mga nakakaalam na sa medical field. Maraming salamat po yan. Para po maliwanagan din yung mga subscribers, viewers natin na nagko-comment na bawal daw akong kumain ng pizza kasi nga maraming cheese. Baka daw tumaas ang aking uric acid, pati kape. Ginugol ko po yun, paki-google nyo po para malaman nyo rin po. Pagka mali, yung Google po sisihin nyo. Balik tayo rito. Pero hindi siya masakit, no? Para lang siyang merong nakahawak na dalawang daliri sa pagitan. Subukan yung hawakan yung heels nyo ng gano'n. Yung hindi naman sobrang higpit. Gano'n yung nararamdaman ko na parang merong something nakakaiba. Na sabi ko, parang ito yung mga nararamdaman ko dati. Nung bago magsimula yung gout ko, bago hindi makalakad, parang merong mga paramdam sa aking paa. Na ako yung ginawa ko, uminom kaagad ako ng Indomethacin at pinagsabay ko. Kasi ang advice sa akin ng doktor,
pagka meron daw ako naramdaman na kakaiba sa aking pa or umatake ang gout, dapat daw banatan ko agad ng gamot yung mga nireseta niya sa akin para daw mapigilan ka agad. Bitin yung ikot ko kasi delikado nang dumaan dun yun, so ganun. Kaya banatan ko raw kaagad. Kaya kanina, kagabi ako uminom. Kaya kanina, pagkagising ko, medyo guminhawa mga kainags, ano? Guminhawa kasi akala ko magtutuloy na talaga Grabe, wala na akong bakasyon mga kainags, ano? Wala na akong bakasyon sa trabaho. Pag ito'y umatake pa at hindi pa ako nakalakad, malamang a-absent tayo na walang bayad sa trabaho. At doon magsisimula ang problema kasi pag wala kang bayad sa trabaho, patay ang babayarin sa mga bills at bahay natin ngayon. Tapos ang yabang ko ngayon. Pinagyayabang ko pa naman sa inyo ng mga nakarang araw nasabi ko nako kailangan mabayaran na agad yung bahay. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo mga kainags, ano, inaalala ko kasi. Gusto ko kasi habang maaga pa, habang malakas pa ako, mag-concentrate ako sa pagbabayad doon sa principal. Tapos ang sarap noon yung bang yung bang bayad ka na sa bahay mo. Ang sarap na mag-travel yung bang wala ka nang binabayarang mortgages, mga mortgage ganun. Inisip mo na lang yung kuryente, yung tubig, internet, house insurance, insurance na sasakyan. Yun na lang iniisip mo, yung mga property tax, yun na lang Kaya medyo malaki ang kabawasan talaga nung pag wala ka nang binabayarang mortgage. Yun na yung masarap na time para pag-travel, di ba Hirap kasi pagka may binabayaran ka pang bahay, kailangan bawal magkasakit, nako. Grabe. Naranasan nyo na ba yun mga kainis? Yung bang hindi kayo makapasok sa trabaho, tapos mamumroblema kayo, nako. Mababawasan yung yung aking pambayad sa bills, mababawasan yung ilalagay ko sa savings ko, Mabuti sana kung sa savings lang yung pinoproblema natin, na wala tayong may ilalagay, paano kung babayarin sa bills? Nasubukan nyo na ba yun? Nako, hirap di ba? Especially pagka no work, no pay ka, Nako, delikado. Ako nga, may bakasyon nga ako, may bayad. Ang problema, yung bakasyon, wala na. Wala na. Sarap nung gano'n, Pasyal-pasyal ka lang, ibig sabihin, kaya masarap yung gano'n, yung papasyal-pasyal ka lang, Wala kang iniisip na babayaring mortgage, Sarap nung gano'n. Yung mga retirees, yung mga retired, nako, yung bayad na yung bahay nila, yung mga anak nila, malalaki na. Diba? Sarap nung gano'n. Ang iniisip na lang nila kung paano nila i-enjoy yung mga natitirang buhay nila, Kaya habang malakas pa, enjoy talaga. Tapos syempre, pag malakas ka, dapat meron kang priority talaga sa buhay. Meron kang plans na dapat mong, yun muna ang tapusin mo, yung goal. Diba? Katulad nung sinasabi ko, bahay at lupa. Habang bata ka pa, birahin mo ka agad. Pag natapos na, sarap magkuya-kuya ako nung gano'n, Sarap nung gano'n. Anyway, makapagkape na nga muna mga kainags, Hindi pa ako nagkakape kanina At wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe po sa channel ko. Maraming salamat po. Doon po sa mga nagko-comment, nako hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa akin. Nako, yung karamihan sa mga nagko-comment, hindi pa po nagsasubscribe. Magpaki-subscribe po. At ako po yung nakikiusap at nagpapasalamat po sa inyo. Para naman po kahit po paano umangat-angat naman po yung aking YouTube channel. Yan. Maraming salamat po. At sana po nag-i-enjoy po kayo, At doon po sa mga naiinis sa akin, maraming salamat din po sa panonood kahit papaano, tsaka sa pag-comment ninyo. Thank you very much din po dahil kahit papaano, kahit galit kayo sa akin, nabubwisit kayo sa akin, nandyan pa rin po kayo. At sinusuportahan nyo pa rin ako sa pag-comment ninyo, tsaka sa panonood. Maraming salamat po. At doon naman po sa mga gusto mag-subscribe, maraming thank you, salamat po. Yan. Nandiyan po yung subscribe button sa kaliwa. Sa kaliwa ba? Sa kaliwa o sa kanan. Meron po nakalagay dyan subscribe. Pakipindot po yan. At don't forget to pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Yan. Ang bihira. Parang nagulat yata yung sa likuran ko. Meron nag-ano rito. Buti na lang nakasarado yung ating mga bintana kaya hindi tayo masyado naririnig. So yun mga kainags, at maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo ngayon. At maraming salamat. Don't forget to comment down section below po doon sa mga
napakinggan nyo sa mga pinagbubunga ko rito, pinagsasabi ko, para naman po marami po akong matutunang muli. Naku, mabuti na lang talaga at nagkaroon ako ng YouTube channel dahil ang dami ko pong natutunan sa mga comments ninyo. Thank you so much. I love you all. Hanggang sa muli. Muah muah. Tsup tsup. Peace. Goodbye. See you next vlog. Salamat po.